Okay, another day, another video na naman. This time, i-share ko lang yung mga best practice ko sa paggamit ng LK class. Keep in mind na hindi ito yung pinaka-efficient way. Parang sinishare ko lang sa inyo yung mga bagay na sa tingin kong pwedeng makatulong sa inyo if ever newbie kayo or kaka-change class nyo lang dito sa LK. Okay, so umpisa na natin. Ang pinakaunang ma-share ko sa inyo is yung class is hindi siya one build clear all. So, kumbaga, hindi porket sturdy strike build ka, gagamitin mo na siya lahat sa PvP, PvE, mga endless tower, ganyan. So, ang pinaka-okay gawin is gumamit tayo ng presets. So, eto, kung makikita nyo dito sa account ko, meron akong 7 preset. So, nagamit ko lahat ng slots. And katulad nito, Aginite. Itong Aginite ko is ginagamit ko sa pag-grind ng mobs. So, auto-attacker to. Nakakatipid ako ng Eden Coin para dun sa mga SP pots ganyan. Para may extra ako if ever na kailangan kong bumili ng concentration potion kasi medyo mahal siya. And madalas kasi ako sa mga PvP rooms ganyan or nagte-test damage. So, ginagawa ko, nag-auto attack na lang ako sa grind para kahit papaano nakakatipid ako ng Eden coins. Then next, yung Lance Knight, ano ko yan, pang PvE. PvE contents, kunyari TR, ganyan, TON. Hindi ko siya ginagamit sa Endless Tower kasi ibang build yung ginagamit ko. Pero once na kailangan ng party ko ng DPS, ito yung pinaka ginagamit kong setup. Clashing Spiral build to. So next, yung Sturdy Strike. And alam niyo na siguro yan, yung pang Dimension Drill ko, small scale PvP. Ginagamit ko to pag kailangan naman ng frontliner and hindi namin kailangan gano'n ng mga CC na meron naman dito sa bash build kasi syempre may stun chance to if ever need namin ng mas maraming crowd control. So ayan, ginagamit ko tong bash para at least may nala-lockdown kaming isang target. Then etong Lion's Roar, shinare ko na din to. Ginagamit ko to pag large scale naman, kunyari EO or Guild League, yan, ginagamit ko tong Lion's Roar na yan. Kasi AOE siya na slow and DPS na rin, additional DPS na rin. Then tank build, mostly ginagamit ko lang to sa ET lang talaga. Hindi ko siya ginagamit sa ibang contents, PvP or ibang PvE contents. So pag kailangan ng tank, like sa ET, yung 50 to 60 na floors, ito madalas yung ginagamit ko. Then debuffer, hindi ko pa to na-share sa inyo pero once na matapos ko tong setup na to, gagawan ko rin to agad ng guide. Hindi ko pa kasi sure kung effective ba talaga tong build na to. Pero hindi ko muna ibibigay yung ibang info, parang ano na lang yan, surprise na lang yan. Next time, i-release natin yung guide ko about dito once na makompleto ko na. So, ayan, yung paggamit ng preset, napakahalaga niyan if LK ka kasi hindi magwo-work if kunyari gusto mo bash build ka lang tapos PvE magti-TR ka tapos gamit mo bash build, madali kang ma-out DPS ng ibang class. Although yung Clashing Spiral naman is madali lang din ma-out DPS pero mas malakas kasi yung damage output nito kumpara sa bash build. So syempre pipiliin natin yung build or yung setup na magper-perform ng pinaka-okay dun sa specific in-game content na gagawin natin. So, may nagtatanong din pala sa akin kung kamusta raw ba sa TR. Okay naman. So far, nakaka-TR pa naman araw-araw. Siguro may mga nami-miss lang akong TR o PR pagka sobrang busy. Ganyan. Pero so far, okay naman. And ang isa pang dahilan kung bakit kahit papaano dumadamage tayo is yung album belt. So, naka-focus since hindi pa ako nagpapalit-palit sa PvP ng card setup. Ang ginawa ko na lang is itong buong album belt ko, finocus ko na lang sa
PvE contents para yan sa mga TR, ganyan, TON. So ayan, makikita nyo dito sa may left side yung L Demon, yan, Large Demon, Large Brute, Large Plant, Large Fish. So ito, Medium Demon, Medium Brute. Yan, inayos ko na lang ganyan para kahit anong target ko, meron akong naka-ready na card setup. Pero hindi pa naman siya totally kompleto talaga, and malayo-layo pa since ayan nga, ito pa lang yung mga cards ko. Ayan, yung mga racial card ko, Goblin pa lang, onti pa lang, hindi pa siya kompleto. Pero inuunti-unti na natin na dagdagan yung mga cards para sa PvE contents. And yun pala, nabasag ko rin yung ano ko. Wag yung gagayahin yun. Binasag ko kasi yung Mino ko para mag-upgrade ng mga ayan, ng mga pang PvE ko na PvP ko na cards. So, wag yung gagayahin yun dahil mahalaga yung Mino card na dalawa, yung purple, para pag nag TTR kayo or TON, meron kayong purple cards naman na pang PvE. Okay, so ang next tip ko pala sa inyo is etong sa Iron Will. So balik tayo muna sa PvP setup. Isin lang natin yan. So itong Iron Will, ayan, may nakita nyo naman, when HP falls below 30%, a shield is triggered. Yung shield is triggered na yan, parang kulay dilaw yan na nasa taas ng HP bar mo. So, etong pinaka-passive skill na to, ginagawa ko siyang palatandaan kung kailan ako magka-cast ng Tension Relax or ng Berserk. So, ibig sabihin kasi nun, once na na-hit na tong Iron Will, nasa 30% na lang yung HP ko. So, kung gagamit ako ng Tension Relax, masusulit ko yung heal, and magagamit ko rin yung Berserk. Malalaman ko kung kailan siya sulit gamitin. Kasi pag ginamit mo to ng full health ka, medyo risky since sobrang lambot mo. Okay sigurong gamitin kung may chine-chase kayo or may binoburst kayo na target. Pero kung nasa gitna ka ng clash and gagamitin mo to agad ng full health ka, malaki yung chance na mapunit ka ng mga DPS ng kalaban since napakalaking equipment depth ng mawawala sa'yo. Isa pang tip ko pala, gumamit kayo ng iba't ibang accessories din, katulad nito. Ayan, yung Nile Rose, ganyan, brooch. Kahit yung one slot lang, gamitin nyo yan para, kunyari, magpapalit kayo ng build. Sabihin mo nang magdi-DPS kayo, like sa PvE. Ayan. So, ang gamit nyo is naka-offensive kayo. Hindi nyo kasi pwedeng gamitin yung katulad nito, kahit sabihin mo nang naka-purple ako na 2-slot ako na golden foot ring, hindi ko siya pwedeng gamitin dahil mas malakas yung damage output ng Nile. And since DPS build nga to, pang TR, ang kailangan ko is mas mataas na damage output. So, yung pagpapalit ng mga accessories or maglalagay ng preset din sa item preset, mahalaga din yan. Although nasasama naman yan dito if ever na magse-setup kayo. Ayan, katulad yan. Sa stats, skills, set up nyo, equips, pwede kayo mamili dyan ng mga nakalagay nyong preset. Enchants, yan. Masa-setup nyo rin yan isa-isa. So yun, napakalaga niyang magpapalit kayo ng kunyari equipment, accessories, ganyan. Huwag kayong mag-i-stick sa kung ano lang yung 2-slot nyo. Dahil minsan mas malakas yung damage output kahit 1 slot lang, as long as pasok siya dun sa build na gagamitin nyo. Nga pala guys, if ever na mawawalan kayo ng Peko tapos hindi nyo alam kung saan kukuha, puntahan nyo lang tong skill nyo na riding, tapos click nyo lang yung tap to get a Peko. Nung una kasi naligaw-ligaw rin ako dyan, hindi ko alam kung saan kukuha ng Peko eh. So ayan, yan yung NPC na yun, or kung ano lang, nandito lang naman yan sa Frontera. So ayan, pagkukuha kayo ng Peko, in case na magpapalit kayo ng, kunyari nagbago kayo ng skill build, nag-reset kayo, mawawala kasi yung Peko nyan minsan, hindi nyo masusuot dito. So ayan, dito kayo kukuha ng Peko ulit. And another tip pala, syempre LK, wala naman tayong game breaking na refine effect sa mga gears natin. So, I suggest na pitik-pitikan nyo lang. Hindi nyo naman kailangan i-plus 15 yung weapon, tapos iiwan nyo ng plus 8, plus 7 yung mga iba nyong gears.
Since yun nga, yung effect is hindi naman ganun ka-solid. So, ako ang ginagawa ko na lang dyan is yung resonance. Kunyari, ito yan. Ang inatrabaho ko na ngayon is ito, yung resonance 5 para ma-plus 12 ko lahat ng gears ko para makuha ko yung effect ng resonance 5. Ang laki rin kasi niyan, yung P damage na 7%, M damage 7, HP na 6%. So, malaking tulong sa pinaka-stats natin yan. Okay, next is yung sa skills naman. So, may mga nagtatanong kasi sa akin ng auto setting ko. For me, kung kaya nyo i-manual nga lahat, mas okay na i-manual nyo na lang. Kasi, katulad ng iba, naglalagay ng berserk sa auto. Hindi ko kasi masasuggest yun eh. Kasi paano kung wala kayong target or puno yung HP nyo tapos auto attack kayo, mag-auto berserk yan eh. So sayang kasi yung skill, magsisidi yan and hindi mo ma-maximize yung effect niya. So kung kaya mo yung auto lahat, i-auto mo or ilagay mo na lang yung mga skill na madalas mong katulad buff, yan, bira mo lang yan ikakas pero at least lagi siyang active pag nandyan siya sa auto skill slot mo. Yung pinaka-skill, main skill na ginagamit mo, katulad niya kung sturdy strike build ka, lagay mo sa auto yung sturdy strike build. Kung bash ka, lagay mo yung bash sa auto. Yan, okay yan. Pero yung mga tension relax, katulad niyan, tension relax, endure, or yung level 1 na concentration. Kasi ako, naglalagay din ako ng level 1 concentration para lang sa endure effect. So ayan, ito yung endure effect. Each time na nag-ano ka kasi, nagkakas ka ng concentration, na i-apply niya rin yung endure. So ako, minamanual ko lang yan para kung kailangan yung endure, pipindutin ko na lang siya sa hotkey kaysa nasa mismong auto settings. Ang mangyayari niyan, kada wala nung duration ng skill mo, magka-clash siya agad. Paano kung may chine-chase ka or umaatake ka or nasa gitna kayo ng clash? Possible na ma-interrupt ka nung mismong skill mo dahil nasa auto slot siya. Okay, next naman is yung pagpaplano ng purple cards. Katulad niyan, ngayon nagpa-farm ako sa skill worker para makuha ko yung pang 2-star ko. Ayan, ito na yung PT niya. Hindi na kasi siya umabot dun sa triple drop rate. So ayan, inuunti-unti ko na siyang farmin. Mas maganda na pinaplano nyo na yung mga cards na kukunin nyo para kahit papano hindi masayang yung araw or yung grind mo. Katulad nitong sa akin, namali kasi ako rito since kumuha ako ng double Tara Frog. Ang bala ko sana is 3-star ko parehas. Pero sa ngayon kasi mas okay na para sa akin yung horn card. So ayun, kaya wag niyong gagayahin yun. Kailangan magplano kayo ng mga cards na gagamitin nyo. And sa pag-level naman or pag-upgrade ng cards, hindi nyo naman kailangan i-3-star talaga. Katulad nitong Tara Frog, yung level 15 niya kasi is damage reduction versus demi-human plus 1 lang. So, napakaliit kung tutusin. And ang kailangan mo para sa level 3 is 2 Tara Frog. So, kung mas gagawin nating efficient yung paggamit natin sa cards natin, pwede nating gawin is i-2-star na lang. Wait. Ito, Awaken. Yan. Then, saan na siya? Ayun. So, mali-level 15 din naman natin yan. Ayan, i-2-star na lang natin. Then, i-max natin hanggang level 15. Pero, wag na natin siya i-3-star. So, kung sobra-sobra cards nyo, pwede. Pero, kung hindi naman, malaking bagay kasi na matitipid natin tong 2 purple card eh. Pwede kasi natin yung gamitin once na magkaroon tayo ng mas marami pang, kunyari, puppet cards. And magkakaisa, isang puppet card na naman ako. Magagamit ko siyang pang tier up. Pwede ko siya i-dismantle and eto, makakatipid ako kaysa bibiling ko pa yung nasa shop, yan, yung sa gold coin or yung nasa mismong trade. Medyo may kamahalan kasi siya eh. So, 1% difference,
Ayan, katulad yan. 19%, kanina 20. Wala naman na bago sa base stats. 1% difference pero ang laking progress nun na maitutulong sa inyo ng dalawang purple card na pwede nyong basagin. So, yan, planuhin nyo and keep in mind lang na hindi lahat ng 3-star na cards, yung 3-star upgrade ng cards is worth it. Okay, so far yun lang naman yung mga best practice na ma-share ko sa inyo sa ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, i-update ko kayo sa progress natin and kung ano pang mga tips na madi-discover natin sa paggamit ng LK. So yun, salamat sa panonood. Peace out!